Ako si Pierre Laurent, 15 taong gulang. Ako ang may-ari ng pinakamalaking imperyo ng kosmetiko sa Pransya. Ang kumpanya ko ay nagkakahalaga ng higit sa 4 bilyong euros. May mansyon ako sa Paris, maraming mararangyang sasakyan, at mga personal na tauhan na nag-aasikaso sa lahat. Ngunit ngayon, nakaupo ako sa economy class ng isang eroplano patungo sa Maynila. Nakasuot ako ng lumang polo, punit na jeans, at sneakers na binili sa isang flea market sa Paris. Nagkunwari akong isang ordinaryong matandang backpacker. Walang nakakaalam kung sino talaga ako. Ginagawa ko ito dahil gusto kong patunayan ng isang bagay. Pagkatapos akong iwan ng asawa ko 10 taon na ang nakalipas, hindi na rin ako kinontak ng kaisa-isahan naming anak. Mayaman ako ngunit pakiramdam ko ay walang laman. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na nabibili ng pera ang lahat, kabilang na ang kaligayahan, pag-ibig, at kabaitan mula sa mga tao. Nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa Pilipinas mula sa mga kaibigan kong negosyante. Sabi nila, isa itong bansa kung saan ang mga tao ay mahilig ngumiti, ngunit ngumingiti lang sila para makalamang sa mga turista. Ito raw ay lupain ng mga mahihirap, marumi, magulo, at walang kaayusan tulad ng sa Paris. Kaya nagdesisyon akong pumunta at makita ito mismo. Gagamit ako ng pinakakaunting pera para patunayan na ang mga Pilipino ay talagang sakim sa pera. Kung tama ako, babalik ako at sasabihin sa mundo na huwag magtiwala sa kanilang mga ngiti. Bumaba na ang eroplano patungo sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang kumikislap na ilaw ng malaking lungsod, ngunit sa loob ko, naisip ko, na baka mga huwad na ilaw lang iyon na nanlilin lang sa mga turista. Tumunog ng malakas ang gulong ng eroplano nang lumapag. Bumuntong hininga ako. Nagsisimula na ang paglalakbay na inaasahan kong magpapatunay sa paniniwala ko. Pagkatapos kong dumaan sa immigration, na mabagal, mainit at nakakainis, hinila ko ang maliit kong maleta palabas. Ang mainit at maalinsangang hangin ay humampas sa mukha ko. Ang amoy ng usok ng sasakyan na hinaluan ng amoy ng pagkain sa kalye ay nagkalat. Sumimangot ako. Ano ba ito? Bakit napakarumi? Sa Paris, ang Charles de Gaulle Airport ay malinis, malamig ang hangin at may naghihintay na limusin. Pero dito, nagkakagulo ang mga tao, nagkalat ang mga taxi. Naglakad ako patungo sa sakayan ng jeepney. Hindi ako sasakay sa mamahaling taxi. Gusto kong patunayan na susubukan akong lokohin ng mga driver dito. Sumakay ako sa isang jeepney na patungo sa Maynila. Puno na punong-puno ang sasakyan. Nakatayo ang mga tao, nagkakadikit. Ang amoy ng pawis at pampalasa ay lumulutang. Tumayo ako, nakakapit sa bakal, malagkit ang kamay ko. Sa tabi ko, may isang matandang babae na may puting buhok na nakangiti sa akin. May sinabi siya sa akin sa Tagalog. Umiling ako dahil hindi ko naintindihan. Ngumiti siya ng mas malawak at iniabot sa akin ang isang bote ng tubig. Tiningnan ko ang bote. Luma itong plastic at ang tubig sa loob ay mukhang hindi masyadong malinaw. Naisip ko na baka ibebenta niya ito sa akin ng mahal. Ngunit wala siyang sinabi tungkol sa pera. Ngumiti lang siya at iniabot ito sa akin. Nag-alinlangan akong kinuha iyon, binuksan at ininom. Malamig at nakakapresko iyon, ngunit naisip ko pa rin na isa lang itong taktika. Ngumiti ang mga Pilipino para maging impressed tayo at saka tayo lolokohin sa huli. Mabagal na umandar ang jeepney sa gitna ng matinding traffic. Ano ba ito, Maynila? Libu-libong sasakyan ang naipit ng ilang oras, umuusok ang maitim na usok at malakas ang busina. Nagreklamo ako sa isip ko. Impyerno ito. Sa Paris, maayos ang trapiko at mabilis ang subway. Pero dito, ngumingiti pa rin ang mga driver at kumakaway sa isa't isa. Nakita ko ang driver sa katabing sasakyan na nagpapatugtog ng malakas at kumakanta. Ngumiti siya sa akin sa salamin. Sumimangot ako. Bakit sila nakakangiti sa gitna ng ganitong traffic? Walang saysay. Huminto ang jeepney sa isang terminal malapit sa isang palengke. Bumaba ako. Masakit na ang mga binti ko. Naglakad ako papasok sa palengke. Magkakatabi ang mga food stall. Malakas na amoy ng pampalasa na hinaluan ng amoy ng pritong mantika. Basang-basa ang sahig, may mga kalat ng gulay at basura. Napatapak ako sa isang bagay na malagkit. Napabulalas ako sa isip ko. Napakarumi. Paano nakakapagbenta ng pagkain ng mga tao dito sa ganitong kalagayan? Dumaan ako sa isang tindahan ng pansit. Isang dalaga ang mabilis na nagluluto ng pansit.
Ngumiti siya sa isang customer, na isang dayuhang turista. Nagbayad ang customer at ngumiti pabalik. Naisip ko na negosyo lang iyon. Nagugutom ako. Nagpunta ako sa isang stall at humingi ng murang adobo na may kanin. Napakamura, 4 pesos lang. Nagbayad ako. Ngumiti ng malawak ang nagtitinda at iniabot sa akin ang plato. Ang adobo ay mabango. Kinagat ko ang una kong subo. Hindi ka pani-paniwalang masarap, ngunit naisip ko pa rin na baka nilagyan lang iyon ng MSG para lokohin ang dila ko. Pagkatapos kong kumain, naglakad ako ulit. Palubog na ang araw. Ang kulay dalandan na liwanag ay tumama sa palengke. Masigla pa rin ang mga tao, tumakbo ang mga bata, at narinig ko ang kanilang mga tawanan. Pakiramdam ko ay kakaiba ang kalungkutan ko. Sa Paris, may mga Michelin star na restaurant, ngunit hindi ko pa naranasan ang ganito. Naghanap ako ng mauupuan. Umupo ako sa isang lumang kahoy na bangko sa tabi ng daan. Sa tabi ko, may isang matandang lalaki na nagtitinda ng taho. Ngumiti siya sa akin. Gusto mo ng taho, boss? Nag-Ingles siya ng putol-putol. Umiling ako. Hindi siya sumuko. Nagbigay siya sa akin ng isang tasa. Libre, boss, sabi niya. Tiningnan ko siya. Bakit libre? Ano ang gusto niya? Kinuha ko at ininom. Matamis, makinis, at nakakapresko. Tumango ako sa pasasalamat. Ngumiti siya ng malawak. Mukhang totoo ang ngiti niya, ngunit nagdududa pa rin ako. Ngayong gabi, mananatili ako sa isang murang capsule hotel. Nag-book ako sa pamamagitan ng app. Naglakad ako sa isang madilim na eskinita. Malabo ang ilaw ng poste, tumahol ang mga aso. Naisip ko na delikado ito, ngunit may isang grupo ng mga kabataan ang dumaan. Ngumiti sila at bumati. Good evening po. Tumango ako. Nakarating ako sa capsule hotel. Maliit, masikip, at matigas ang kama. Humiga ako, nakatingin sa kisame. Lumipas ang araw 1. Wala pa akong nakikitang kakaiba. Puro lang dumi, gulo, at mga ngiti na sa tingin ko ay huwad. Bukas, maglalakbay ako ulit. Patutunayan ko ito. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, may nararamdaman na akong kakaiba. Ang tunog ng sasakyan mula sa labas at ang amoy ng pagkain ay nagpaidlip sa akin ng may pagdududa. Hindi ko maikakapaniwala. Anong kabaliwan ang nangyayari? Ang araw 2 sa Maynila ay nagsimula sa tilaok ng manok mula sa malayo. Nagising ako sa masikip na capsule, masakit ang katawan, matigas ang kama. Bumangon ako at naghugas ng mukha ng malamig na tubig mula sa maliit na gripo. Sinasalamin ng salamin ang aking mukhang matanda. Nagsusuot ako ng luma kong damit at lumabas ng hotel. Tahimik pa ang kalsada. Nagigising na ang mga tao. Ang amoy ng sariwang kape ay lumulutang mula sa isang tindahan sa tabi ng daan. Sinundan ko ang amoy. Isang maliit na tindahan ng kape sa tabi ng daan, mga plastik na mesa, kahoy na bangko. Isang babaeng nasa gitnang edad ang nagtitimpla ng kape. Ngumiti siya sa akin. Kape ba, boss? Tumango ako. Nagtimpla siya ng isang tasa, inilapag sa harap ko. 20 pesos lang. Nagbayad ako. Mainit at mabango ang kape. Sumipsip ako sa una kong subo. Mapait ngunit balanse. Sa tabi ko, may isang binata na kumakain ng tuyo at kanin. Ngumiti siya sa akin. Masarap, boss? Tumango ako. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa Ingles. Ako si Efren. Nagtatrabaho ako malapit dito. Nagpakilala ako bilang turista mula sa Pransya. Ngumiti siya ng malawak. Maligayang pagdating. Mainit sa Maynila, pero masaya. Naisip ko na baka sinasabi niya lang iyon para bumili ako ng dagdag, ngunit tumayo siya, nagbayad, at kumaway. Wala siyang idinagdag. Naglakad ako ulit. Ngayon pupunta ako sa malaking palengke. Sumakay ako sa isang lumang jeepney. Maingay ang makina. Siksikan ang mga tao. Tumayo ako, nakakapit sa bar. Mabagal ang takbo ng sasakyan. Nag-aalala ako sa gitna ng traffic na naman. Araw-araw ba ang traffic dito sa Maynila? Umuusok ang maitim na usok. Umubo ako. Sa tabi ko, may isang maliit na bata na nakatayo kasama ang kanyang ina. Tinitingnan niya ako ng malalaking mata at ngumiti. Iniabot niya sa akin ang isang candy. Kinuha ko iyon, matamis at maasim. Ngumiti ang nanay ng bata. Pasensya na po, mahilig po kasing magbigay ng kung ano-ano ang anak ko. Ngumiti ako pabalik nang hindi ko namamalayan. Naipit sa traffic ng 1 oras, ngunit ang mga tao sa sasakyan ay hindi nagrereklamo. May mga nagpapatugtog ng musika mula sa kanilang telepono, nagbabahagi sila sa isa't isa.
Narinig ko ang tawanan. Naisip ko na walang saysay. Sa Paris, magagalit ang mga tao kung ganito katagal ang traffic, ngunit dito, ngumingiti sila. Huminto ang sasakyan sa palengke. Bumaba ako. Masigla ang palengke. Nagkalat ang mga stall damit, pagkain, gamit. Basang-basa ang sahig, nagkalat ang basura. Malakas na amoy ng pampalasa na hinaluan ng amoy ng pawis. Dumaan ako sa tindahan ng prutas. Mabango ang mangga at pinya. Ang nagtitinda ay tumatawag sa mga customer na kangiti ng malawak. Bumili ako ng isang supot ng pinya. Napakamura. Binalatan iyon ng nagtitinda, nilagyan ng asin at sili. Kinagat ko ang una kong subo, matamis at masarap. Ngunit marumi ang sahig. Naisip ko na baka hindi malinis ang pagkain dito. Naglakad ako ulit. Nakita ko ang isang batang namamalimos na nakaupo sa tabi ng daan. Maliit na bata, magulo ang buhok. Iniabot niya ang kanyang lata sa akin. Malungkot ang mga mata niya ngunit ngumiti siya. Tiningnan ko siya. Sa Paris, ang mga batang namamalimos ay mukhang malungkot, ngunit nakangiti ang batang ito. Kumuha ako ng 10 pesos at inilagay sa lata. Ngumiti siya ng malawak. Salamat po. Pagkatapos, tumayo siya at tumakbo para bumili ng tinapay sa malapit na tindahan. Nagbigay siya sa ibang mga bata. Naguluhan ako. Bakit niya iyon binahagi? Wala na siyang masyadong pera. Sinundan ko siya nang malapitan. Nakita ko siyang nagbigay ng tinapay sa isang mas maliit na bata. Ngumiti ang bata at niyakap siya. May naramdaman akong kakaiba sa dibdib ko, ngunit umiling ako. Baka isa lang itong palabas. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hapon na, kumulimlim ang kalangitan. Naglakad ako sa isang maliit na eskinita para maghanap ng shortcut. Biglang bumuhos ang ulan. Malakas ang ulan sa tropiko. Tumakbo ako para maghanap ng silungan, ngunit nabasa na ako. Putik ang sapatos ko. Tumayo ako sa ilalim ng bubong ng isang lumang bahay. Sa tabi ko, may isang maliit na karinderya. Ang may-ari, isang lalaking nasa gitnang edad, ay mabilis na tumakbo palabas at inabutan ako ng payong. "Dito muna po kayo, boss," sabi niya. Kinuha ko ang payong. Inanyayahan niya ako sa loob ng maliit at masikip ngunit malinis na tindahan. Lumang kahoy na mesa. Inabutan niya ako ng tuwalya para magpunas at naglagay ng isang mangkok ng arroz caldo sa harap ko. "Kumain muna po kayo. Gutom na siguro kayo." Tiningnan ko ang mangkok ng arroz caldo. Mainit ang sabaw, mabango ang pampalasa, malambot ang kanin. Nag-alinlangan ako. "Magkano?" Ngumiti siya. "Libre po. Kapag umuulan ng ganyan." Kumain ako. Nakalimutan ko ang sarili ko. Masarap ang lasa. Malakas pa rin ang ulan. Nakipag-usap ako sa kanya. Ang pangalan niya ay Manong Ben. 10 taon na siyang nagtitinda ng arroz caldo. "Bakit po libre?" tanong ko. Ngumiti siya. "Naawa po ako sa inyo, basang-basa." Naisip ko na baka umaasa siya ng tip, ngunit pagkatapos kong kumain, wala siyang sinabi tungkol sa pera. Tumayo ako, nag-abot ng 100 pesos. Umiling siya. "Wag na po. Sa susunod na lang kayo kumain ulit." Naguluhan ako. Humina na ang ulan. Isinauli ko ang payong at umalis. Naguluhan ang isip ko. Bakit hindi niya tinanggap ang pera? Sa Pransya, lahat ay may presyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Gabi na, bumalik ako sa palengke. Gutom na naman ako. Nagpunta ako sa pancit stand kahapon. Ang parehong dalaga ay nakangiti sa akin. "Kakain ka na naman, boss?" Tumango ako. Mabilis siyang nagluto ng pansit. Kinain ko ng may gana. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga taong nag-uusap. Tumawa sila ng malakas. Nagbahagi ng pagkain. Tiningnan ko. Isa sa kanila ang batang namamalimos kaninang umaga. Nakaupo siya at kumakain kasama nila. Nakangiti ng malawak. Naisip ko, ano ito? How is this possible? Nagsasara na ang palengke. Naglakad ako pabalik. Mabigat ang backpack ko. Sa loob niyon, nandoon ang passport ko, pera, at ang nag-iisang larawan ng dati kong asawa. Palagi kong daladala ang larawang iyon. Ang nag-iisang bagay na hindi ko hinayaang hawakan ng kahit sino. Naglakad ako sa isang madilim na eskinita. Biglang may itim na anino ang sumugod. Kinuha ang bag ko. Sumigaw ako, ngunit tumakbo na siya. Nawala ang bag ko. Nanginginig ako. Nawala ang passport, larawan, pera lahat. Napaupo ako sa gitna ng eskinita. Umuulan na naman. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa larawang iyon. Ang asawa kong umalis sa akin.
ang nag-iisang larawan na natitira. Umiyak ako sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon. Tiningnan ako ng mga taong dumadaan, ngunit walang tumulong. Naisip ko, tapos na, napatunayan na. Masama ang mga Pilipino, masama, sakim. Bumuhos ng mas malakas ang ulan. Baha na ang tubig sa eskinita. Tumayo ako, basang-basa, walang dala. Nawala ang bag ko kasama ang lahat, ang passport, pera, ang larawan ng asawa ko. Napaupo ako sa basang sahig. Tumulo ang luha ko, hinaluan ng ulan, napahikbi ako. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan sa unang pagkakataon sa loob ng tatamlamang taon. Huli akong umiyak noong namatay ang nanay ko. Pagkatapos noon, nagtayo ako ng pader ng pera sa paligid ko. Wala nang makapagpapahina sa akin ulit. Ngunit ngayong gabi, gumuho iyon. Naisip ko, tapos na, pinatunayan na ng Pilipinas. Magnanakaw, masasamang tao, huwad ng ngiti. Babalik ako sa Pransya at sasabihin sa mundo na tama ako. Ngunit sa kaibuturan, nasasaktan ako dahil sa larawang iyon. Ang larawan ng asawa kong umalis sa akin dahil masyado akong malamig. Ang nag-iisang larawan na tinago ko para paalalahanan ang sarili ko, ngayon ay nawala. Tumayo ako ng dahan-dahan. Matigas ang mga binti ko. Naglakad ako ng paika-ika sa eskinita. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Malayo pa ang Capsule Hotel. Wala akong pera, kahit pamasahe man lang. Nakita ko ang ilaw mula sa palengke na nagsasara na. Ang mga malalabong ilaw, nagliligpit ang mga tao. Naglakad ako papasok. Nakita ako ng dalagang nagtitinda ng pansit. Sumimangot siya. Ano pong nangyari, boss? Bakit basang-basa kayo? Ipinaliwanag ko sa kanya sa putol-putol na Ingles. Ninakaw ang bag ko. Nagulat siya. Ay naku, kawawa naman po. Tinawag niya ang katabi niya. Isang payat na binata, waiter sa kalapit na stall, ang tumakbo. Ako po si Totoy. Matutulungan ko po kayo. Nagtanong siya ng detalye. Sinabi ko ang anyo ng magnanakaw itim na anino, mataas, naka-hoodie. Tumango si Totoy. Sandali lang po, boss. Tumakbo siya at sinabi sa ibang mga tindahan. Wala pang 5 minuto, nagtipon-tipon ng isang grupo ng mga tao. Si Manong Ben na nagtitinda ng taho, ang driver ng tricycle, ang nagtitinda ng gulay. Nag-usap sila ng mabilis sa Tagalog at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay. Nakatayo ako, naguguluhan. Bakit sila tumutulong? Hindi nila ako kilala. Isa lang akong estranghero, basang-basa. Ang nagtitinda ng pansit ay nag-abot ng tuwalya. Magpunas muna po kayo. Naglagay siya ng isang mangkok ng pansit sa harap ko. Kumain muna po kayo, gutom na siguro kayo. Kinain ko iyon. Maanghang, maalat at maasim ang lasa. Tumulo ang luha ko ulit. Hindi dahil sa anghang, kundi dahil sa pagkalito. Bakit sila tumutulong nang hindi ako kilala? Sa Paris, kung nanakawan ka, dadaan lang ang mga tao. Ang pinakamataas na gagawin nila ay tumawag ng pulis. Pero dito, sila mismo ang kumikilos. Umulan pa rin. Nakatayo ako. Naghihintay sa ilalim ng bubong ng stall. Bumalik si Totoy. Nakita ko na po, ang magnanakaw. Nandoon sa kabilang eskinita. Dinala niya ako. Sumunod ang grupo ng mga tao, 2003 tricycle. Tumakbo kami sa gitna ng ulan. Nakita namin ang magnanakaw na nakaupo sa ilalim ng puno, lasing. Ang bag ko ay nasa tabi niya. Lumapit si Totoy at kinausap siya. Nanginginig ang magnanakaw. Isinauli niya ang bag. Patawad po, lasing po ako. Hindi siya sinaktan o pinagalitan ni Totoy. Sinabi lang niya, "Huwag mo na ulit gagawin yan." Tumango ang magnanakaw at tumakbo. Kinuha ko ang bag. Binuksan ko. Kumpleto ang lahat, ang passport, pera, ang larawan. Niyakap ko ng mahigpit ang larawan. Bumabagsak ang luha ko. Napaupo ako sa gitna ng ulan. Umiyak ng malakas. Yumuko si Totoy at niyakap ang balikat ko. Ayos lang po, boss. Nakatayo ang grupo ng mga tao sa paligid. Nakangiti sa akin. Inabutan ako ni Manong Ben ng taho. Uminom muna po kayo. Ininom ko. Malamig na tumagos sa lalamunan ko. Tiningnan ko ang kanilang mga mukha. Mga ngiting totoo. Walang humingi ng pera. Walang nagkuha ng litrato. Ngiti lang. Umiyak ako ng mas malakas. Gumuho ang luma kong paniniwala. Naisip ko na sakim sa pera ang mga Pilipino. Ngunit ngayong gabi, isinauli nila ang lahat ng walang hinihintay na kapalit. Tumayo ako. Niyakap si Totoy. Salamat, salamat. Ngumiti siya. Ayos lang po. Nagtutulungan po kami. Dinala nila ako pabalik sa palengke. Ang nagtitinda ng pansit ay nagbigay sa akin ng pera. Hiram po muna.
Bayaran nyo na lang po kung kailan nyo gusto. Umiling ako. Ibinalik ko sana kaagad, ngunit hindi niya tinanggap. Sa susunod na lang po kayo kumain ulit. Naglakad ako pabalik sa hotel. Humina na ang ulan. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan. Pumasok ako, yakap-yakap ang larawan ng asawa ko. Nang gabing iyon nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko ang mga ngiting iyon. Pagkagising ko kinabukasan, magaan ang pakiramdam ko. Naguluhan pa rin ako. Nagsisimula na ang araw 3. Maglalakbay ako ulit. Ngunit ngayon, nagsisimula na akong magduda sa sarili ko. Ang mga ngiti na inakala kong huwad ay baka totoo. Hindi ko maikakapaniwala. Paano ito posible? Ang tunay na araw 2 ng paglalakbay. Pagkatapos ng gabing umiyak ako sa gitna ng palengke, nagising ako ulit sa masikip na capsule, ngunit mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Ang sikat ng araw ay tumagos sa maliit na bintana. Ang tunog ng mga kalapati ay narinig mula sa labas. Bumangon ako, naghugas ng mukha. Ang mukha ko sa salamin ay mukhang mas presko kaysa kahapon. Nagsusuot ako ng luma kong damit at lumabas. Ngayon, gusto kong mag-explore ng mas marami. Pinatutunayan ko pa rin ang sarili ko, ngunit ang kaibuturan ng puso ko ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Sumakay ako ulit sa jeepney, patungo sa labas ng Maynila. Gusto kong makita ang tunay na buhay ng mga tao dito, hindi lang ang palengke ng mga turista. Lumabas ang jeepney sa lungsod. Kumonti ang traffic. Nakita ko ang mga lumang bahay na kahoy na nakahanay. Tumakbo ang mga bata sa tabi ng daan, ngumiti at kumaway sa jeepney. Ngumiti ako pabalik nang hindi ko namamalayan. Huminto ang sasakyan sa isang terminal malapit sa isang komunidad sa tabi ng estero. Bumaba ako at naglakad sa makipot na daanan. Ang tubig sa estero ay madilim, may mga lumulutang na basura. Malakas ang amoy ng putik. Sumimangot ako. Napakarumi talaga. Bakit hindi nila linisin? Sa Pransya, malinis ang Seine River. Ngunit dito, nakangiti pa rin ang mga tao at bumabati. Dumaan ako sa isang bahay na kahoy na nakataas. Isang maliit na bata ang tumakbo palabas. May hawak siyang bulaklak ng sampagita. Iniabot niya sa akin. Para sa inyo po, Lolo, sabi niya. Kinuha ko iyon. Sariwa ang kulay puting sampagita. Nagtanong ako, bakit mo binibigay? Ngumiti siya. Maganda po. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa bahay. Lumabas ang nanay niya, nakangiti. Naglakad ako, hawak-hawak ang sampagita. Kakaiba ang pakiramdam ko. Nakarating ako sa isang maliit na palaruan. Naglalaro ang mga bata ng sipa gamit ang lumang bola. Tuyo at basag ang lupa, maalikabok, ngunit malakas ang tawanan ng mga bata. Tumayo ako at nanood. May isang bata na sumipa ng mintis. Gumulong ang bola patungo sa akin. Sinipa ko pabalik. Nag-ingay ang mga bata. Ang galing mo, Lolo. Inanyayahan nila akong sumali sa laro. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli ay pumayag ako. Tumakbo ako, sinusundan ang bola. Basa na ako sa pawis. Masakit ang binti ko, ngunit masaya. Tumawa ang mga bata nang madapa ako. Tinulungan nila akong tumayo. Ayos lang po, Lolo. Ngumiti ako. Ang tagal na simula nang huli akong maglaro ng ganito, noong maliit pa ang anak ko. Pagkatapos ng laro, sinundo ng mga magulang ang mga bata. Ngumiti sila at nagpasalamat sa akin. Inanyayahan nila akong kumain sa maliit nilang bahay na kahoy. Luma ngunit malinis ang kahoy na sahig. Mababa ang mesa, may mga simpleng ulam, sinigang, adobo, nilagang gulay, tortang talong, mabango. Kumain ako ng masarap na pagkain. Nagtanong sila tungkol sa Pransya. Nagkuwento ako. Malalaki ang mata nila. Ang ganda po pala ng Paris, sabi nila. Ngunit ngumiti sila. Pero masarap din po dito. May mga kapitbahay kami. Naisip ko, ang mga kapitbahay sa Paris ay halos hindi kilala ang isa't isa. Pagkatapos kumain, tumayo ako. Nag-abot sila ng pera sa akin. Hiram po muna. Gamitin niyo po muna. Umiling ako. Ayos lang po. Ngunit ipinasok nila sa kamay ko. Bayaran niyo na lang po kung kailan niyo gusto. Kinuha ko. Uminit ang puso ko. Naglakad ako pabalik. Hapon na. Nagpunta ako sa isang kalapit na parish. Isang maliit na parish sa tabi ng estero. Ang pari ay nagdarasal. Ang tunog ng kampana ay malakas. Ang amoy ng insenso ay lumulutang. Pumasok ako at umupo. Isang pari ang ngumiti sa akin at nagtanong sa Ingles, "Saan po kayo galing?" Nagkuwento ako. Tumango siya. Ang pagdurusa ay nagmumula sa puso. Tumahimik ako. Nagbigay siya sa akin ng basbas. Lumabas ako, payapa ang isip.
Gabi na. Bumalik ako sa lungsod. Malakas na naman ang traffic ngayong gabi. Ngunit ngayon, hindi ako nagreklamo. Tiningnan ko ang mga tao sa paligid ko. Ngumiti sila. Nag-usap, nagbahagi ng merienda. Binigyan ako ng candy ng bata sa tabi ko. Matamis at maasim. Ngumiti ako pabalik. Nang gabing iyon, natulog ako sa capsule. Iniisip ang araw na ito. Ang mga bata na nagbahagi. Ang pamilyang nag-imbita sa akin kumain. Ang pari na nagbigay ng basbas. Ang mga ngiting iyon, totoo. Nagsisimula na akong magduda sa sarili ko. Bukas, araw 3. Ano pa ang makikita ko? Nakatulog ako kasama ang sampagita sa tabi ng unan ko. Mahina ang amoy. Hindi ko maikakapaniwala. Baka nagkamali ako simula pa lang. Ang araw, 3. Nagising ako sa tilaok ng manok. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa makipot na puwang. Bumangon ako ng masigla. Nakalagay pa rin ang sampagita kahapon sa tabi ng unan ko. Mahina ang amoy. Ngumiti ako sa sarili ko sa salamin. Ngayon, mag-explore pa ako. Gusto kong makita ang iba pang bahagi ng Maynila. Sumakay ako sa LRT Datmas. Malinis ang istasyon kaysa inakala ko. Makintab ang sahig, malinaw ang mga karatula. Nagmamadali ang mga tao ngunit maayos. Walang nagtutulakan. Tumayo ako, nakakapit sa bar. Sa tabi ko, may isang babae na naka-corporate attire, may hawak na kape. Ngumiti siya sa akin. Mabilis na umandar ang tren sa ilalim ng lupa. Malamig ang hangin. Bumaba ako sa istasyon sa gitna ng lungsod. Naglakad ako papunta sa Financial District. Matataas na gusali ang nakahanay. Ang sikat ng araw ay tumama sa salamin. Mabilis maglakad ang mga taong nakasuit. Sinundan ko sila. Nakita ko ang karatula ng isang mamahaling coffee shop. Pumasok ako. Nag-order ako ng espresso. Mas mahal pa kaysa sa Pransya. Sumipsip ako. Mapait, balanse. Ngunit naisip ko ang kape sa tabi ng daan kahapon. Mura, ngunit mabango at totoo. Naglakad ako ulit. Pumasok ako sa isang maliit na eskinita sa tabi ng matataas na gusali. Sa eskinita, may mga karinderya, local, eatery. Ang mga construction worker ay kumakain ng lunch. Ngumiti sila at binati ako. Dito po kayo umupo, lolo. Kumain po tayo. Pumayag ako. Kumuha sila ng kanin at Bicol Express para sa akin. Maanghang at mainit ang Bicol Express. Pinawisan ako, ngunit tumawa sila. Maanghang, boss? Ngumiti ako. Maanghang, pero masarap. Nagkuwento sila tungkol sa trabaho nila, pagtatayo ng matataas na gusali. Nakakapagod, ngunit ipinagmamalaki nila. Ito na ang pinakamataas sa Maynila, sabi nila. Tiningnan ko ang gusali sa labas, matayog, ngunit ang mga nagtayo ay sila mga ordinaryong tao. Pagkatapos kumain, tumayo ako. Nag-abot sila ng pamasahe sa akin, umiling ako, ngumiti sila. Sa susunod na lang po kayo mag-imbita. Lumabas ako. Hapon na, kumulimlim na naman ang kalangitan. Naglakad ako sa isang madilim na eskinita para mag-shortcut. Biglang may motorsiklo ang sumugod. Nadapa ako. Natuklap ang tuhod ko, dumugo. Masakit at mainit. Napabulalas ako. Umupo ako, hawak-hawak ang tuhod. Sumisipsip ang dugo sa jeans ko. Tiningnan ako ng mga taong dumadaan. Pagkatapos, may isang binata ang huminto sa motorsiklo. Nadapa po kayo? Bumaba siya. Isang delivery rider siya. Tinulungan niya akong tumayo. Dito na po tayo sa malapit na klinik. Nag-alinlangan ako. Wala akong pera. Ngumiti siya. Huwag po kayong mag-alala. Libre po. Sumakay ako sa motorsiklo niya. Hinatid niya ako. Mahangin at masakit ang mukha ko. Ngunit gumaan ang pakiramdam ko. Nakarating kami sa isang maliit na klinik. Sinuri ng doktora ang sugat. Hindi malalim, ngunit kailangan ng 2,003 tahi. Tiningnan niya iyon at tinurukan ako ng tetanus shot. Kumagat ako sa labi ko. Naghintay si delivery rider sa labas. Pagkatapos, ibinigay ng doktora ang bill. Hindi mahal. Kinuha ko ang pera, ngunit si delivery rider nagbayad. Ako na po, boss. Naguluhan ako. Bakit? Ngumiti siya. Naawa po ako sa inyo nang makita ko kayong nadapa. Ngumiti din ang doktora. Nagkakaisa po ang mga Pilipino. Lumabas ako. Hinatid ako ni delivery rider pabalik. Habang naglalakbay, nagkuwento siya. Nadapa rin po ako ng ganyan noong bata pa ako. May tumulong din po sa akin. Tahimik akong nakinig. Ibinalik niya ako sa hotel. Magpagaling po kayo, boss, sabi niya. Inabutan ko siya ng pera. Umiling siya.
Wag na po, at umalis siya. Nakatayo ako, nakatingin sa kanya. Lumuluha ang mata ko. Bakit sila tumutulong nang walang hinihintay na kapalit? Sa Pransya, kung nadapa ka, tatawagin nila ang ambulance at sisingilin ka. Pero dito, libre. Pumasok ako sa capsule ko. Masakit ang tuhod ko, ngunit uminit ang puso ko. Gabi na, bumalik ako sa palengke. Nakita ako ng nagtitinda ng pansit. Kumusta na po ang tuhod nyo? Nagkuwento ako. Nagbigay siya sa akin ng pansit. Libre po. Magpagaling po kayo. Kinain ko. Pamilyar ang lasa. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga taong nag-uusap. Nagkuwento sila tungkol sa pagtulong sa isa't isa. Nakikinig ako. Nanginginig ang puso ko. Nang gabing iyon, natulog ako. Lumipas ang araw 3. Nakita ko ang mas maraming kabaitan. Nadapa ako, ngunit may tumulong. Nagsisimula akong magbago. Bukas, ano pa ang makikita ko? Nakatulog ako ng may ngiti. Paano ito posible? Baka nagkamali ako simula pa lang. Ang araw 4. Nagising ako ng masakit ang tuhod, ngunit mas masaya ang puso ko kaysa dati. Masakit pa rin ang sugat. Binalutan ko ng band-aid na bigay ng doktora. Naglakad ako ng paika-ika palabas ng hotel. Ngayon, pupunta ako sa isang hindi inaasahang lugar. Sumakay ako sa jeepney patungo sa lumang Maynila, mga lumang bahay na kahoy, maliliit na estero at floating market. Mabagal ang takbo ng sasakyan, dumaan sa tulay sa ibabaw ng estero. Madilim ang tubig, ngunit may mga lumalangoy na isda. Nagtatampisaw ang mga bata, nakangiti at kumakaway. Bumaba ako sa terminal malapit sa floating market. Ang palengke ay nasa itaas ng tubig, sa mga lumang bangka. Naglalayag ang mga tao, nagbebenta ng prutas, pagkain at souvenir. Ang amoy ng pampalasa ay lumulutang, hinaluan ng amoy ng tubig sa estero. Sumimangot ako ng bahagya. Marumi ang tubig, ngunit nakangiti pa rin ang mga tao. Sumakay ako sa isang bangka. Ang bangkaero ay isang matandang lalaki. Ngumiti siya. Puti ang ngipin niya. Saan po kayo pupunta, Lolo? Sabi ko na naglilibot lang ako. Dahan-dahan siyang naglayag. Nagkuwento tungkol sa palengke. Matanda na ito, ilang taon na. Nakikinig ako. Dumaan ang bangka sa mga bahay sa tabi ng tubig. Tumakbo ang mga bata sa kahoy na tulay. Isang matandang babae ang naglalaba sa tabi ng estero, ngumiti sa akin. Pinahinto ng bangkaero ang bangka sa isang tindahan ng lomi. Kain po tayo, boss? Tumango ako. Dumating ang mainit na lomi. Mabango ang sabaw ng baboy. Malambot ang noodles. Kumain ako ng may gana, nakalimutan ang masakit kong tuhod. Hindi na po ako maniningil ng dagdag. Kasama na po sa pamasahe sa bangka, sabi ni Manong. Ngumiti ako. Pagkatapos kong kumain, bumaba ako sa bangka. Naglakad ako ng paika-ika sa kahoy na daanan. Nakita ko ang tindahan ng mga second-hand na gamit, lumang libro, mga antik. Huminto ako sa isang stall. Isang lola ang nagtitinda ng mga lumang larawan. Tiningnan ko ang mga lumang larawan ng Maynila, mababang gusali, lupaing kalsada, ngunit nakangiti ang mga tao. Ngumiti si Lola. Gusto mo ba ang mga larawan, Lolo? Tumango ako. Pumili ako ng isang larawan, isang pamilyang Pilipino na nakangiti sa harap ng kanilang bahay na kahoy. Binigyan ako ni Lola ng murang presyo. Nagbayad ako at nagtanong, bakit po ang mga Pilipino mahilig ngumiti? Tumawa si Lola. Kapag ngumingiti ka, gumaganda ang buhay. Ngumiti ako pabalik. Naglakad ako ulit. Hapon na. Sumikat ang araw. Kumikinang ang tubig sa estero. Napagod ako. Umupo ako sa ilalim ng malaking puno. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga bata ang nagpapalipad ng saranggola. Lumilipad ng mataas ang makukulay na saranggola. May saranggola na naputol. Umiyak ang isang bata. Tumayo ako at tinulungan siyang ikabit ang tali. Ngumiti ang bata. Salamat, Lolo. Inanyayahan nila akong maglaro. Pumayag ako. Tumakbo ako. Masakit ang tuhod ko. Ngunit masaya. Mahangin. Mataas ang lipad ng saranggola. Nag-ingay ang mga bata. Pagkatapos ng laro, sinundo ng tatay ng bata. Ngumiti siya at nagpasalamat. Inanyayahan niya akong uminom ng buko. Sariwang buko. Malamig at matamis. Nagtanong siya tungkol sa Pransya. Nagkuwento ako. Gusto ko po sanang pumunta sa Paris, pero masarap po dito. May pamilya po ako. Tumango ako. Gabi na, bumalik ako sa lungsod. Sumakay ako sa jeepney. Matindi na naman ang traffic, ngunit ngumiti ako. Sa tabi ko, may isang binata na may hawak na kahon. Inabutan niya ako ng merienda. Kain po kayo?
Filipino sweets, matamis. Kinuha ko. Nag-usap kami. Ang pangalan niya ay Efren. Nagtatrabaho siya sa isang factory. Nakakapagod, ngunit sapat para suportahan ang pamilya niya. Nakikinig ako. Uminit ang puso ko. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel. Nakaupo ako, tinitingnan ang larawan ng pamilya na binili ko. Nakangiti sila. Naisip ko ang anak ko. Ang tagal na simula nang huli kaming nag-usap. Kinuha ko ang luma kong telepono, ngunit walang signal. Bukas, maghahanap ako ng paraan. Natulog ako, napanaginipan ang mataas na saranggola at ang mga ngiti. Lumipas ang araw 4. Nakita ko ang pagiging simple at kabaitan mula sa mga ordinaryong tao. Nagsisimula akong magbago, ngunit may naghihintay pa sa akin. Ang climax ay papalapit. Nakatulog ako. Paano ito posible? Ang tunay na araw 4 ng paglalakbay. Pagkatapos ng araw ng saranggola at mga ngiti sa tabi ng estero, nakatulog ako ng masaya. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako. Malakas na bumuhos ang ulan. Malakas ang kulog at kidlat. Malakas ang hangin. Nanginginig ang bintana. Bumangon ako at tumingin sa labas. Baha na ang kalsada. Nawalan ng kuryente. Naisip ko, ano ito? Baha ba sa Maynila taon-taon? Nabasa ko sa balita na magulo at nahihirapan ang mga tao sa baha. Ngumiti ako sa isip ko. Iyan ang katotohanan. Mawawala siguro ang mga ngiting iyon kapag nakaharap sa problema. Sinubukan kong matulog ulit, ngunit hindi tumigil ang ingay ng ulan. Maaga pa. Umuulan pa rin. Bumangon ako, naglakad ng paika-ika palabas. Baha na ang kalsada sa harap ng hotel hanggang tuhod ang tubig. Nagkalat ang basura. Mahaba ang traffic. Ang mga taong naghihintay ng jeepney ay basang-basa. Naisip ko na masama ang araw na ito. Naglakad ako sa baha. Putik ang sapatos ko. Nagpunta ako sa kalapit na palengke. Bukas pa rin ang palengke, ngunit basa ang mga stall. Nagbebenta ang mga tao sa ilalim ng payong. Nakita ako ng nagtitinda ng pansit. Ngumiti siya ng malawak. Andito na naman po kayo, boss. Nagbigay siya sa akin ng pansit. Kumain muna po kayo. Binabaha po ngayon. Kumain ako sa ilalim ng bubong. Basang-basa ako. Ang maanghang na lasa ay nakatulong para uminit ako. Sa tabi ko, may isang grupo ng mga taong nag-uusap. Nagkuwento sila tungkol sa baha. Malakas po ang baha ngayong taon, pero nagtutulungan po kami. Nakikinig ako. Tumawa sila. Hindi sila nagreklamo. Naglakad ako ulit. Tumaas ang baha. Nakita ko ang mga batang naglalaro sa baha. Malakas ang tawanan nila. Nakatayo ang mga magulang nila. Nakangiti. Umiling ako. Bakit hindi sila natatakot? Naglakad ako papasok sa eskinita. Biglang may sumigaw. Tulungan nyo. Lumingon ako. Isang lumang bahay na kahoy. Mataas na ang baha. Isang matandang babae ang sumisigaw. Lumulutang ang mga gamit sa loob ng bahay. Tumakbo ako papasok. Hanggang baywang ang tubig malamig. Umiyak ang matandang babae. Lumulutang ang mahahalagang gamit ko. Nakita ko ang isang kahoy na kahon na lumulutang. Lumang photo album ang laman. Kinuha ko iyon. Umiyak ang matandang babae. Salamat, salamat. Tumakbo ang mga tao sa malapit. Maraming binata ang tumulong magbuhat ng mga gamit sa mas mataas na lugar. Inilabas ng mga babae ang mga bata. Basang-basa ang lahat, ngunit nakangiti. Nagtutulungan po kami. Tumayo ako, nanonood sa kanila. Nagtutulungan sila nang hindi nagkakakilala. Walang nagreklamo. Tumaas ang baha. Tumulong ako magbuhat ng mga gamit. Masakit ang tuhod ko, ngunit wala akong pakialam. Pagkatapos nilang tumulong, inanyayahan kami ng matandang babae na kumain sa mataas niyang bahay. Hindi na umabot ang tubig. Simpleng pagkain lugaw, itlog na maalat, nilagang gulay. Kumain ako. Uminit ako. Nagkuwento ang matandang babae. Baha po taon-taon, pero nabubuhay kami. Nagtanong ako, bakit hindi po kayo lumipat? Ngumiti ang matandang babae. Dito po ako pinanganak. May mga kapitbahay po ako. Tumango ang lahat. Tumahimik ako. Sa Pransya, kung baha, idedemanda ng mga tao ang gobyerno. Pero dito, nagtutulungan sila. Hapon na. Humina na ang ulan. Nagsimulang humupa ang baha. Naglakad ako pabalik. Nakita ko ang mga taong nagwawalis ng tubig, naglilinis. Ngumiti sila, nag-uusap. Huminto ako sa isang maliit na coffee shop. Inabutan ako ng may-ari ng mainit na kape. Libre po. Dahil sa baha, uminom ako. Nanginginig ang puso ko. Magulo at marumi ang baha, ngunit ang mga Pilipino ay ngumingiti at nagtutulungan.
Walang perang makakabili ng kabaitan na ganyan. Kinuha ko ang larawan ng pamilya na binili ko. Nakangiti sila. Naisip ko ang anak ko. Bukas, kokontakin ko siya. Nang gabing iyon, tumigil ang ulan. Puno ng bituin ang kalangitan. Nakatulog ako ng mahimbing. Lumipas ang araw o por na may baha, ngunit puno ang puso ko. Ang climax ay papalapit. Handa na ako. Anong kabaliwan ang nangyayari? Ang araw. 5. Pagkatapos ng gabing may baha, nagising ako sa mainit na sikat ng araw. Basa pa rin ang kalsada, ngunit nagsisimula ng maglinis ang mga tao. Naglakad ako palabas, masakit pa rin ang tuhod ko, ngunit matatag ang puso ko. Ngayon, maghahanap ako ng paraan para kontakin ang anak ko. Naglakad ako sa isang maliit na internet cafe malapit sa hotel. Lumang tindahan, lumang computer. Ngumiti ang may-ari, isang lalaking nasa gitnang edad. Internet po? Tumango ako. Ipinakita niya sa akin ang isang computer. Libre po ang unang oras, dahil po sa baha kahapon. Ngumiti ako. Umupo ako, binuksan ang luma kong email. Nag-type ako ng liham para sa anak ko. Anak, naaalala kita. Nandito ako sa Pilipinas. Nagbago na ako. Pindutin ko ang send. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sasagot siya. 10 taon na ang nakalipas. Lumabas ako sa tindahan. Naglakad-lakad ako sa malapit. Nakita ko ang karatula ng isang maliit na ospital. Pumasok ako. Gusto kong ipasuri ang tuhod ko. Isang matandang doktor ang sumuri sa sugat. Gumaling na, pero magpahinga ka muna. Nagbigay siya sa akin ng gamot. Libre po, para sa mga matatanda. Naguluhan ako. Bakit? Ngumiti siya. Naawa po ako sa inyo nang makita ko kayong naglalakad ng paika-ika. Kinuha ko ang gamot. Uminit ang puso ko. Hapon na. Nagpunta ako sa isang kalapit na parke. Maliit na parke, malalaking puno. Nagpapahinga ang mga tao. Naglalaro ang mga bata sa swing. Umupo ako sa isang bangko. Sa tabi ko, may isang lolo na nangingisda sa isang maliit na fish pond. Ngumiti siya. Gusto mong mangisda? Umiling ako. Inabutan niya ako ng fishing rod. Subukan mo. Pumayag ako. Umupo ako. Tahimik akong nangingisda. Nagkuwento si lolo tungkol sa buhay niya. Dati siyang mahirap, ngunit may pamilya. Nagkuwento ako tungkol sa sarili ko, hindi sinasabi kung sino ako. Tumango si lolo. Hindi nabibili ng pera ang lahat. Tumahimik ako. Pagkatapos ng ilang sandali, may maliit na isda ang sumabit sa kawil. Tumawa si lolo. Swerte! Pakawalan na lang natin. Binalik niya ang isda sa pond. Pakawalan mo na. May buhay pa yan. Ngumiti ako. Gabi na. Bumalik ako sa hotel. Tiningnan ko ang email. Sumagot ang anak ko. Tatay, nasaan po kayo? Naaalala ko po kayo. Tumulo ang luha ko. Sumagot ako ulit. Nagkuwento ako tungkol sa Pilipinas. Ang kabaitan ng mga tao dito. Mabilis siyang sumagot. Gusto ko po kayong puntahan. Ngumiti ako. Puno ang puso ko. Nang gabing iyon naglakad ako sa palengke. Nakita ako ng nagtitinda ng pansit. Kumusta na po ang tuhod nyo? Nagkuwento ako tungkol sa anak ko. Ngumiti siya. Masaya po ako para sa inyo. Nagbigay siya sa akin ng pansit. Libre. Kinain ko. Pamilyar ang lasa. Naisip ko, 2 araw na ang nakalipas. Ninakaw ako. Ngunit isinauli ng mga tao ang lahat. Ngayon, kinontak ako ng anak ko. Dahil sa kabaitan ng mga Pilipino, nagsisimula akong maintindihan ang universal truth. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga taong nag-aabot ng tulong nang walang hinihintay na kapalit, hindi pera. Nagkaroon ako ng epiphany. Bukas, gagawa ako ng malaking desisyon. Natulog ako, napanaginipan ang anak ko at ang mga ngiti ng mga Pilipino, hindi ko maikakapaniwala. Ang araw 6, puno ng sikat ng araw. Pagkatapos ng email ng anak ko kagabi, nagising ako ng may apoy sa puso ko. Halos nawala na ang sakit ng tuhod ko. Tumayo ako sa harap ng capsule ko. Tiningnan ko ang masiglang kalsada. Ito ang punto ng pagbabago. Wala na akong patutunayan. Tatanggapin ko na. Lumabas ako, sumakay sa jeepney patungo sa financial district ulit. Ngunit ngayon, para maghanap ng public phone, tumawag ako sa anak ko gamit ang isang app. Ang boses niya sa telepono. Tatay, ang linaw ng boses niyo, lumuluha ang mata ko. Nandito ako sa Pilipinas, anak. Halika na rito. Pumayag siya. Mag-book na po ako ng tiket. Ngumiti ako, masaya ang puso ko. Naglakad-lakad ako. Pumasok ako sa parehong parke. Nakaupo si lolo na nangingisda. Ngumiti siya. Andito ka na naman.
Nagkuwento ako tungkol sa anak ko. Tumango si Lolo. Magaling. Importante ang pamilya. Nagtanong ako, nagkaroon ba kayo ng pagsisisi, Lolo? Ngumiti si Lolo ng malungkot. Oo. Umalis ang anak ko, pero tinulungan ako ng mga kapitbahay ko. Nakikinig ako. Naintindihan ko. Hapon na. Nagpunta ako sa parish ulit. Umupo ako. Nag-meditate. Nakita ako ng parehong pari. Payapa na ang puso mo ngayon, sabi niya. Lumuhod ako. Salamat po. Ngumiti siya. Ang kabaitan ay nagmumula sa puso, hindi sa pera. Tumango ako. Malinaw ang epiphany. Tumayo ako. Lumabas sa parish. Tumingin ako sa kalangitan. Nagdesisyon ako. Hindi ako babalik sa Pransya ng mag-isa. Magbabago ako. Gagamitin ko ang pera ko para tulungan ang mga tao dito. Hindi para bumili, kundi para magbigay. Naglakad ako sa palengke. Ang nagtitinda ng pansit, si Totoy na tumulong sa akin nang manakaw ako. Ang delivery rider na naghatid sa akin, lahat sila ay nagtipon-tipon. Sinabi ko ang plano ko, magtatatag ako ng foundation para tulungan ang mahihirap na bata. Ngumiti sila. Ang galing po. Nagbigay ako sa kanila ng pera. Hindi pa utang, kundi bigay. Umiling sila. Wag na po, pero ibinigay ko para sa mga bata. Ngumiti sila. Lumuluha, niyakap nila ako. Gabi na, bumalik ako sa hotel. Tumawag ako sa abogado ko sa Pransya. Inutusan ko siyang ilipat ang ilang pera para magtatag ng foundation sa Pilipinas. Ang pangalan, ang tunay ng ngiti. Nang gabing iyon, sumulat ako ng liham para sa mundo ng negosyo. Hindi mabibili ng pera ang kabaitan. Nakatulog ako ng mahimbing. Bukas ang huling araw. Ang pagbabago ay permanente. Malinaw ang universal truth. Ang kayamanan ay ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Handa na ako. Paano ito posible? Ang huling umaga sa Maynila, nagising ako bago sumikat ang araw. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa makipot na puwang. Inimpake ko ang maliit kong bag. Ngayon, babalik ako sa Pransya. Ngunit hindi na ako ang dating tao. Lumabas ako sa Capsule Hotel. Basa pa ang kalsada mula sa ulan kagabi, ngunit nagigising na ang mga tao. Ang amoy ng kape ay lumulutang. Nagpunta ako sa palengke sa huling pagkakataon. Ang nagtitinda ng pansit, si Totoy, si Manong Ben, lahat sila ay naghihintay. Ngumiti sila ng malawak. Aalis na po kayo, Lolo? Tumango ako. Niyakap ko silang lahat. Salamat dahil binago niyo ako. Ngumiti si Totoy. Ganyan lang po kami. Nagbigay ako sa kanila ng pera para sa foundation. Tinanggap nila. Tutulungan po namin ang mga bata. Sumakay ako sa taxi papunta sa Naya. Habang naglalakbay, matindi ang trapik. Ngunit ngumiti ako. Tiningnan ko ang mga tao sa tabi ng daan. Ngumiti sila pabalik. Nakarating ako sa malaki at malinis na airport. Ang mga tauhan ay nakangiti. Maligayang pagdating po. Dumaan ako sa immigration. Umupo ako, naghihintay ng flight. Tiningnan ko ang email. Nagpadala ng mensahe ang anak ko. Nandito na po ako sa Paris. Hinihintay ko po kayo. Ngumiti ako. Lumipad ang eroplano. Tumingin ako sa Maynila. Lumiliit. Kumikislap ang mga ilaw. Lumuluha ang mata ko. Sa unang 3 araw, mapanghusga ako traffic, dumi, baha. Ngunit ang mga Pilipino ay ngumingiti. Nagtutulungan. Ang climax na nakaw ako, ngunit isinauli nila ang lahat, pati na ang pananampalataya ko sa sangkatauhan. Nagbago ako. Pagbalik ko sa Paris, ang Charles de Gaulle Airport ay malamig, ngunit ang puso ko ay naaalala ang init ng Pilipinas. Naghihintay ang anak ko. Matangkad, nakangiti. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umiyak ako. Naaalala kita, anak. Umupo kami at nag-usap. Nagkuwento ako tungkol sa Pilipinas, ang kabaitan, ang mga ngiti. Malalaki ang mata niya. Gusto ko pong pumunta. Tumango ako. Pupunta tayo ng magkasama. Kumalat ang balita. Si Pierre Laurent, ang billionaire, nagbago matapos pumunta sa Pilipinas. Nagkunwari siyang backpacker sa loob ng 2 araw. Umiyak dahil sa kabaitan ng mga ordinaryong tao. Nagulat ang French media. Ang BBC, CNN, ay nagtungo sa Paris. Nagdaos ako ng press conference. Nakatayo ako sa harap ng mansyon ko. 100 reporter. Dati, naniniwala ako na nabibili ng pera ang lahat, sabi ko. Huminto ako. Lumuluha ang mata ko. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na hindi mabibili ng pera ang kabaitan. Nagkuwento ako tungkol sa traffic, ngunit ngiti. Baha, ngunit nagtutulungan. Nanakaw, ngunit isinauli.
Tahimik ang mga reporter. Pagkatapos ay pumalakpak. Inanunsyo ko ang tunay na Ngiti Foundation. Nagbigay ako ng 5 milyong euros para tulungan ang mahihirap na bata sa Pilipinas. Nagulat ang Pransya. Tumaas ang presyo ng stock ng kumpanya ko. Ngunit wala akong pakialam. Sinabi ko sa board of directors, mula ngayon, mas magbibigay ang kumpanya kaysa sa magbenta. Nagtatag kami ng proyekto para tulungan ang Pilipinas, nagpapadala ng mga doktor, guro. Pagkatapos ng 1 buwan, bumalik ako sa Pilipinas. Ngayon, hindi na ako nagkunwari. Pribadong eroplano, ngunit simple ang damit ko. Kasama ko ang anak ko. Sa NAIA, si Totoy. Ang nagtitinda ng pansit, naghihintay para salubungin kami. Niyakap namin sila. Maligayang pagbabalik, boss. Nagmaneho kami papunta sa komunidad. Tumakbo ang mga bata, nakangiti ng malawak. Ang foundation ay nagtayo ng maliit na paaralan, nagtuturo ng wika, skills. Nakatayo ako, lumuluha ang mata ko. Ito ang tunay na kayamanan, ang pagbibigay ng walang hinihintay. Ang universal truth, hindi matataas na gusali, kundi mga pusong nag-uugnay. Niyakap ko ang anak ko. Salamat sa Pilipinas. Ngumiti siya. Nagbago ang mundo. Natuto ang Pransya mula sa Pilipinas ang pagpapakumbaba. Ang aking libro, Ang Ngiti na Hindi Mabibili, ay bestseller sa buong mundo, ngunit ibinibigay ko ang lahat ng kita sa foundation. Bawat taon, bumabalik ako sa Pilipinas. Nakikipamuhay sa mga ordinaryong tao. Kumakain ng pansit, nangingisda, nagpapalipad ng saranggola. Ang mga ngiting iyon ay mahalagang kayamanan. Ang 2 araw na paglalakbay ay nagbago sa buhay ng isang billionaire at nagulat sa mundo. Hindi naging dakila ang Pilipinas dahil sa pera, kundi dahil sa puso. Ako si Pierre Laurent. Dati akong mapagmataas, ngunit ngayon, mapagkumbaba. Salamat, Pilipinas. Salamat, ang tunay na ngiti.